gano'n. Charot. Tama na lang. Ako na, bulong nyo na lang sa akin para hindi naman masyadong. Oo. Hanggang mamaya, no? So yun, kamusta naman kayo? Balita ako na nagsimula na yung school nyo. Balita ba talaga din? So, kamusta naman ang school nyo? Hindi, Daming assignment. Dami Ako lang assignment. So, yun. So, kaya ko siya natanong kasi gusto kong itanong kung ano pong ginagawa nyo pag nai-stress kayo. Okay. Same. So, yun. Ako kasi pag nai-stress ako, yun, it's either kumakain ako or naglalakad ako sa UP na mag-isa. So, pag nakita niyo ako mag-isang naglalakad sa UP, alam niyo na yun, charot. Alin kaya sabay kong ginagawa, wag kayong lalapit. Kasi baka ano pa, yun. So, yun nga, usually kumakain ako ng paborito kong pagkain o nagkakape ako. Ganon, yan ang paborito kong gawin. Basta I will give something sa sarili ko na alam ko na matutuwa yung puso ko pambawi dun sa stress ko. So, narinig naman natin no, dun sa may passage sa passage na binasa ni Kuya Chabs regarding kay Elijah, na hinihingi na ni Elijah na, Panginoon, kunin mo na yung buhay ko, di ba? Gusto niya nang mamatay. Parang sukong-suko na siya, ganun. Parang hindi ata kami pareho ng kinuhaan, pero ito yung words, no? Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, nais ko na pong mamatay. So yung story kasi, bago mangyari yung mga words na yun ni Elijah, kung babasahin niyo yung chapter 18, so mababasa niyo doon na si Elijah, hinamon niya yung mga propeta ni Baal sa isang kompetisyon. Ewan ko baka napanood niyo na to sa Superbook, kasi napanood ko doon eh. Ito yung competition na parang meron silang kinatay na bull, tapos paunahan sila kung sino yung makakapagpaapoy dun sa bull. So parang kung kaninong dasal or prayers yung unang maririnig, tapos papaapuin niya yung yung bull. So, di ba, to cut the story short, hindi umapoy yung bull ng mga propeta ni Baal, tapos yung nag-apoy yung kay Elijah. So, after ng event na yun, lahat ng mga prophet ni Baal, pinapatay sila. Tapos after nun, may nagalit na isa, si Jezebel. Tapos gusto niyang ipapatay yun yung pangalan na nakalagay sa Jezebel. Seryoso. Tapos gusto niya rin ipapatay si Elijah dahil sa mga nangyari. So during that time, sobrang stress si Elijah. So hindi niya alam kung bakit, no? Bakit sa lahat ng ginawa niya, gusto pa rin siyang ipapatay. Kaya siya frustrated, no? Kaya niya nasabi na, Lord, kunin mo na lang ako. Kunin mo na lang yung buhay ko. Kasi parang ginawa ko naman, pinatunayan ko naman sa kanila na ikaw yung Diyos sa pamamagitan ng mga dasal na ginawa ko. Pero ba't parang hindi nila nakikita na ikaw naman talaga? So, na-stress siya, di ba? So, out of desperation and frustration niya, hiningi na niyang mamatay. So, actually, itong passage na to, nung una ko siyang binasa, hirap na hirap akong intindihin siya. Pero nung paulit-ulit ko siyang binasa, natuwa ako sa kanya kasi sobrang human ng pagkakaatake sa kanya. Kasi pinakita doon na kahit mga propeta, nai-stress din sila at saka na-frustrate din sila, na-depress din sila kapag yung mga resulta ng ginawa nilang mission, feeling nila failure. So actually si Elijah, parang tinagurian siyang the depressed prophet. Yun. So, napansin naman natin, diba, sa story, na parang diba tayo kapag nag-overthink tayo or na-frustrate tayo, inaantok tayo or parang hindi natin namamalayan na nakakatulog na tayo. Tapos, siguro,
mentally nakaka-drain siya or nakakapagod yung paulit-ulit na iisipin mo yung bagay. Tapos pag-isip mo, maiisip mo siya ulit. So ang gagawin mo, kakain ka. Mag-i-stress eating ka para baka sumaya ka naman dahil sa pagkain, di ba? So just like Elijah, na na-stress, na nakaranas ng stress or frustration, and maybe depression, no? Kasi wala na siyang ganang gumalaw. Ultimo pagkain, di ba? Ginising pa siya ng anghel para kumain, tapos dinalan pa siya ng tinapay tsaka tubig. Di ba? So kayo ba, ano ba yung nakakapagpa-stress sa inyo or frustrate sa inyo? May tinuro, may tao. Hindi ko sinabing sino, charot. Hindi, charot. So maybe school, no? Or maybe nga tao. Or love life. Or yung family. Ay, hindi ata stress sa love life. Or friends. So maraming factors, no? But more than sa school or yung mga parang kapansin-pansin na bagay, maybe we become depressed dahil kulang na tayo sa pag-ibig. Bawal magsalita si Ella kasi mukhang sobra ata siya sa pag-ibig. So baka kasi punong-puno na tayo ng galit at poot sa ating mga puso. Diba ayon nga dun sa second reading, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot. Huwag na kayong mambubulyaw, mandalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So maybe we also need to consider na baka sometimes we are also the reason kung bakit nai-stress or nade-depress yung ibang tao. So baka imbes na we let them feel love, sinisigawan natin sila, or nilalait natin sila, or we become insensitive sa feelings nila. Hindi natin kino-consider na tao din pala yan tulad ko. Nasasaktan. Tao So, try to think about that, no? Baka ikaw na yung reason ng depression ng ibang tao. Sana hindi. So, when things are too much na to handle for us, nagiging si Elijah depressed tayo. So, pupunta tayo sa ilang, mag-isolate, di ba? Pipiliin natin mag-isa, ilalayo natin yung sarili natin, at gagawa tayo ng sarili nating goal. Tapos gugustuhin na lang natin matapos ang lahat. To the point na hihingi na lang natin kay Lord na mawala na sa earth. Para tapos na, no? So, nakakatulong ba talaga yun? I don't know. So, sa first reading din, no, God teaches us kung paano tulungan yung mga friend or kakilala natin na nade-depress. Diba sabi doon, sa nakuha ko, ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya at ang sabi, gising na at kumain ka. So God is teaching us na kailangan lang natin dumating or mag-show up sa mga kaibigan or kakilala natin na nade-depress. Baka kailangan lang nila ng paggising sa katotohanan na they are not alone in this world. Na may kasama sila na pwedeng kasamang kumain, di ba, magkape, or kasamang umupo at makinig sa mga kwento. Di ba? So more than that, we have God. We have our God, the Father, who knows kung ano bang kailangan natin. So that time, no, that moment, si Elijah ang kailangan niya, taga-kalabit, tsaka kailangan niya ng tinapay at tubig. Kaya yun ang binigay ni Lord sa kanya. But now, marami tayong mga kapatid na dumadaan din sa depression, higit pa sa tinapay na nabibili sa bakery yung kailangan nila. So they need Jesus, the bread of life. So may we be like Jesus, the bread of life, na magiging source ng lakas, kasiyahan, at pananampalataya ng ating mga kapatid. So palakasin natin ulit ang ating mga nangihinang kapatid na tulad ni Elijah sa pamamagitan ng paghahain sa kanila ng ating pag-ibig.
So sa last part ng first reading, sinabi niya, ay dun sa narration, kumain nga siya uli at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkain iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. So para sa ating guide questions, ang dami na. So number 1, ano ang nakastruck sa iyo sa song passages or guidelines at bakit? So ano bang mga nakakapagpa-stress or frustrate sa inyo ngayon? Na minsan umaabot pa sa pagka-depress. So sa tingin mo, ikaw ba yung nakakapagpagaan ng stress or depression ng iba or ikaw mismo ang nagiging sanhi nito? Saklap naman. So, kausapin si Jesus sa pagdarasal at tanungin, Lord, ano ang mensahe mo sa akin ngayon at paano ko ito isasabuhay?